Dumating si Nibiru noong 2077. Ang alon ng Jin ay bumalot sa mundo. Tahimik na nagigising ang mga sinaunang puok sa latitud na 30 degree hilaga. Nagising ang Jin ng tao. Lumitaw ang mga kakaibang kakayahan. Ngunit nagdulot ito ng malaking banta. Ang antas ng kakaibang pagbabago ay ipinapakita sa mundo. Ang mga sinaunang puok ay naging mga larangan ng labanan. Anunnaki, mga tagapangalaga ng mundo, at pati na rin ang mga tagawasak. Ito ang huling balita mula sa Earth. Kung may nakikinig man, tandaan ninyo ang aming laban. Huli na ang lahat. Buhay. Babala, natuklasan ang Anunnaki sequence. Ang bronzeng punong ito mula sa San Sindui. Hindi ito palamuti. Ito ay isang Jin chain. Ito ang life code ng Diyos ng paglikha. Isang mutated na ipis sa labas ng laboratorio. Umaakyat sa tubo papasok sa laboratorio. Ito ba ay isang ipis? Ang kanilang exoskeleton ay parang titanium alloy. Makikita mo na ang mga siwang ng kanilang shell ay mahina. Mga depekto na naiwan mula sa genetic modification. Dumarami ang mga mutated na ipis. Lubos nang nasakop ang laboratorio. May mas malaking bronze tree sa itaas. Dapat ay may mas maraming gene fragments doon. Iniisip ni Lin mo na gamitin ang mga gene fragment ng Divine Tree sa katawan niya. Ay activate ang tanso na puno ng Diyos. Ang enerhiya ay umabot na sa kritikal na halaga. Mga piraso ng gene ng Anunnaki na nakaimbak sa puno ng Diyos. Sa pilitang muling pagsasaayos ng Jin ni Lin mo. Nakikita ko at naisasagawa ang kontrol sa Jin. Gising na kakayahan sa pag-edit ng Jin. Ipinapakita ng mundo ang bagong anyo sa kanyang paningin. Malakas na pag-alon ng Jin. Nakaakit ng E-level na matalinong uri ng tanso na bantay. Pinaslang ng mga gising. Huwag makipaglaban ng diretsyo. Humanap ng pagkakataon para tumakas. Malapit nang gumuho ang laboratorio. Kailangan nilin mo na makalabas bago siya matabunan. Hindi ka makakatakas, mamatay ka na. Ganap nang naging guho ito. Dati, isang masiglang lungsod. Ngayon ay isang lugar ng kamatayan na pinamumugaran ng mga deformed na nilalang. Ang pagsunod ng mga tanso na gwardiya ay patuloy na humihigpit. Ang daan ng pagtakas nilin mo ay puno ng panganib. Nagamit ang lupain upang pansamantalang makaalis sa kanya. Maluwang dito. Madaling mapansin. Kailangan nang makahanap ng silong agad. May gene sensitivity ka ng Diyos. Titingnan ko kung saan ka tatakbo. Hindi ka makakatakas. Parang kaya niyang maramdaman ang lokasyon ko. Tingnan natin kung ano ang kakayahan kong nagising. Nakikita ko ang kanyang mga kahinaan sa Jin. Nakita ko na ang kahinaan ng Jin sa lig. Jin interference. Hindi pwedeng Jin interference ito. Hindi pala ganoon kadali. Kailangan pa nating maghanap ng paraan para ma-interfere ulit. May isa na namang deformed. Ito ay isang corrosive worm. Nakakainis na mga salot. Nawasak ng likido ang kanyang baluti. Nawasak ng corrosive liquid ang kanyang baluti. Nakita ang kahinaan. Mas maganda ang E-grade na metal na kulisak. Baligtarin ang inyong target at atakihin ito. Mukhang hindi rin ligtas ang abandonadong parke. Sobrang mapanirang paniki. Mas mataas ang antas at mas delikado. Ang sakit ng kamay ko.
Ngayon na ang pagkakataon. Samantalahin ang pagkakataon para makatakas. Nakatakas si Lin Mo mula sa paligid ng parke, patungo sa mga guho ng pangunahing kalsada. Ngunit hindi pa tapos ang paghahabol. Wala nang takbuhan. Kailangang lumaban hanggang kamatayan. Matagal na akong tumatakas. Napansin kong ang aking lakas ay higit na lampas sa karaniwan ngayon. Kailangan ng bilis at lakas ng talon para masaktan siya. Tatapusin ka ng suntok na ito. Hindi, babagsak na ang aking Jin. Naisuppress ko siya sa ngayon. Gusto kitang durugin. Kung gusto mong kumilos, kailangan mong dumaan sa akin. Malakas ang puwersang ito. Kakayahan. Kakayahan sa pag-intercept ng pagsisimula. Kakayahan. Kakayahan ng paglitaw ng apoy. Kakayahang sunugin ang iyong kabibe. Nasugatan siya. Ang kahinaan ay nasa liig. Tingnan mo, pinukol ko siya. Hindi ang aking depensa. Sunugin mo siya hanggang maging abo. Ganap nang bumagsak ang Jin. Ganap nang natalo ang A-grade na matalinong bronze na tagapagtanggol. Kaibigan, ayos ka lang ba? Salamat sa pagtuklas ng kanyang kahinaan kanina. Salamat sa pagtulong niya sa amin. Hoy, ikaw ba ay doktor? Kaya mong makita ang kahinaan ng halimaw na iyon. Mayroon talagang laman. Ang labanan ay humahatak ng mas maraming na bagong nilalang. Kailangang umalis ng grupo ng mabilis. Dito ay pansamantalang ligtas. Magpahinga muna tayo ng kaunti. Hindi ko kayang mabuhay sa katapusan ng mundo mag-isa. At hindi ko kayang protektahan ang mga nakaligtas. Maaaring makatulong ang aking kakayahan sa Jin editing sa lahat. Gusto kong sumali sa inyo. Maligayang pagdating sa aming Dawn Squad. Sa ganitong katapusan ng mundo, gagawa tayo ng daan para sa sangkatauhan. Dahil ikaw ay doktor. Huwag mo kaming pabagalin. Si Lin Mo ay sumali sa Dawn Squad. Opisyal nang nagsimula ang bagong paglalakbay. Sila ay magbabantay sa natitirang pag-asa ng sangkatauhan. Sa disyerto ng katapusan ng mundo. Tingnan, iyan ang aming kuta. Si Kapitan Tango, buksan mo na ang pinto. Salamat sa inyo. Mas ligtas kami dahil sa inyo. Kapitan Tango, nandito na kayo. May emergency na misyon para sa inyo. Kapitan Dango, ang saya na ligtas kayong nakabalik. Kumusta, naging maayos ba ang misyon? Madali lang yan, boss. Ito si Yu Si. Lin Mo, isang geneticist. Sigurado akong interesado ka sa kakayahan niya. Nasa laboratorio ako. Ang gene infection na nakatago sa bronze na puno ng Diyos ay nagising ang kakayahan sa gene editing. Bigla kaming inatake ng mga mutated mula sa Sansindui. Swerte na lang at nailigtas tayo dahil sa tulong ng lahat. Gene editing, kakabuo lang ba nito? Anong mga kakayahan ang meron ka ngayon? Sa ngayon, kontrolado ko ang gene recognition ng mga species at ang pagtukoy sa mga depekto ng gene. Maligayang pagdating sa iyong pagsali. Mula nang sumiklab ang gene tidal wave, maraming mga mutated na nilalang ang aktibo malapit sa Sansindui. Ngayon ang tanghali. Ngayon, nakita namin ang pagbabago ng enerhiya sa lugar ng Sansindui. Maaaring may kinalaman ito sa pagbubukas ng gene ng banal na puno. Ang inyong misyon ngayon ay ang lugar ng Sansindui. Tingnan mo kung ano talaga ang nangyari doon. Ang misyon na ito ay may malalakas na mutated na nilalang at mahahalagang clue sa gene mutation. Bronze na tagapangalaga. Naglalaman ng gene fragments na nakasil sa bronze na banal na puno. May malinis na gene sa loob ng banal na puno. Maaaring ang enerhiya ang mahalagang clue. Ito ay isang encrypted na komunikador. Kung may problema, makipag-ugnayan ka agad. Siguraduhing ligtas ka makauwi. Lulan mula sa bituin ng Qinling at Sansindui. Naharang ang daan sa harap. Malapit lang dito sa lugar ng Sansindui. Magbaba kayo at maglakad na lang, sige. Maraming radiation zone sa daan. Huwag mahulog sa mga kakaibang nilalang. Dumaan dito. Nasa harap na ang paligid ng mga ruinas ng Sansindui. Lumalakas ang pagbabago ng enerhiya. Nasa paligid na tayo ng pangunahing bahagi ng mga ruinas. Maraming mga mutant na nilalang ang papalapit. Ito ay mga class na radiation cockroach swarm. Ang kanilang mga gene ay naapektuhan ng punong Diyos.
Mababa ang antas ng pagbabago. Hindi malaki ang banta. Ako ang bahala sa kaliwa. Bantayan mo ang kanan. Masyadong mahina, walang kwenta. May komplikadong enerhiya sa likod ng pintuan ng bato. Mag-ingat tayong lahat. Dumating na tayo. Pumasok sa loob ng labi. Ang mga uka sa lupa ay isang circuit ng enerhiya. Dapat itong bahagi ng mekanismo. May maraming maliliit na anomalya sa unahan. Mabilis ang kanilang galaw, mag-ingat sa ambush. Linisin ang mga nakalusot sa magkabilang panig. Huwag hayaan silang mag-trigger ng mekanismo. Ang enerhiya ng mekanismo ay nagmumula sa loob ng puting pader. Kailangan putulin ang daloy ng enerhiya. Hindi pwedeng sunugin ang mga insekto na ito. Kapag lumiko, sobrang lakas ng energy response. Dapat isang malaking bato ang pinto. Ito ang pangunahing pinto ng batong mekanismo. Kailangan ng tumpak na pagtutugma ng enerhiya para mabuksan. Ang pinto ay nangangailangan ng dalawang magkaibang uri ng enerhiya. Kapitan, tulungan mo kami. Matagumpay ang pagtutugma ng enerhiya, nabuksan ang pinto. Pumasok sa silid na bato para mag-imbestiga. Mag-ingat sa mga nakatagong panganib. Ito ang genetic experiment map ng Anunnaki. Pinagsasama nila ang mga gene ng mga organismo sa Earth. Ito ay mga labi ng alien spacecraft. Sira na ang energy system. Ngunit may natitirang signal. Ito ang experimental log. Nagre-record ito ng plano nilang ay activate ang gene ni Nibiru. Ang gene tide ay unang hakbang lang. Anong gawa nito? Masusunog ba? Special alloy. Di epektibo ang apoy. Nakuha ko ang natitirang datos dito. Sabi sa log na ang Sansingdui ay kanilang unang eksperimento na base. Ang bronze na puno ng Diyos ay ang sentro ng enerhiya. Mapanganib na mabilis na distorsyon ang papalapit. Antas ng enerhiya, Z. Napakabilis ng bilis. Mag-ingat. Protektahan silin mo habang sinusuri ang datos. Ako ang maglilimita sa kanyang galaw. Ang kanyang kahinaan ay nasa ulo ng enerhiya core. Tanggihan mo pa ng kaunti, tango. Hanapin ni Yehonglian ang pagkakataon para atakihin ang kanyang core. Bilisan mo, kaya ko lang ito ng 3 segundo. Narito na, narito na. Ang aking apoy na sinad. Tumama sa core. Nagawa na siya. Ang mutasyon na ito ay pinagsama ang mga gene ng Anunnaki at Cheetah. Ito ay sinadyang pinalaki bilang tagapagbantay. Kahit ano pa man ang tawag dito, tagapagbantay. Hindi pa rin namin ito naputol. Ang natitirang enerhiya mula sa sasakyang panghimpapawid ay pareho sa direksyon ng banal na puno. Kumpirmadong ito ay sasakyang pang-transport ng Anunnaki. Napakataas ng konsentrasyon ng enerhiya sa likod ng pinto. Sa direksyon ng tansong banal na puno, ang mga marka ay otorisado ng Anunnaki. Nahanap na natin ang tamang daan. Mahaba ang hagdang. Mag-ingat sa galaw sa magkabilang panig. Huwag mag-trigger ng nakatagong mekanismo. Sa ngayon, walang kakaibang signal. Pero sobrang hindi stable ang energy field. Maaaring magdulot ng resonance sa hagdang. Ang mga particle ng enerhiyang ito ay madaling kumalat na anyo ng enerhiya ng banal na puno. Naglalaman ng purong piraso ng gin. Medyo mainit ang sirang ilaw na ito. Pero puro naman ang enerhiya. Anong klaseng bagay ito? Nangahas kang umatake sa akin ng palihim. Isang mutasyon na pinaghalo ang tanso at halaman. Ang kahinaan ay nasa tanso na ugat sa ilalim. Linisin ang mga hadlang. Huwag mag-aksaya ng oras. Mas madali itong ayusin kaysa sa Lightning Hunter. Ito ay Gene Lock. Kailangan ng sabay-sabay na pagtutugma ng 4 na uri ng Gene Energy para ma-unlock ito. Kaugnay ng 4 na elemento ng Anunnaki Fusion Experiment. Matagumpay ang pagtutugma ng enerhiya. Bukas na ang daanan.
Nasa ilalim ang core ng Bronze God Tree. Mag-ingat tayong lahat, hindi alam ang core area. Mas mataas ang panganib. Sundan ninyo ako ng dahan-dahan. Patuloy na lumalakas ang energy field sa daanan. Walang signal ng anomalous na nilalang. Ngunit may malakas na reaksyong biolohikal sa pangunahing lugar. Ito ang punong Diyos ng tanso. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan. Ano ang nasa mga inkubator na ito? Ito ay mga pagsasanib ng Anunnaki. Mga kalahating tapos na mandirigma. Ginagamit nila ang enerhiya ng punong Diyos ng tanso para pabilisin ang pagbuo. Ang mga katawan na ito ay pinagsama ang iba't ibang gene ng mga organismo sa Earth. Kung matapos ang paglilinang nitong mga bagay, hindi mo maiisip ang magiging kahihinatnan. Ang likido ng enerhiya ay napakataas ng purity. Ito ang likidong anyo ng enerhiya ng Diyos na puno ng puno. Hindi ito nakakalason ngunit may gene erosion na katangian. Mag-ingat kayo. Kung may nangyaring kakaiba, sa nibiru ang teknolohiya ay advanced. Ang mga Anunnaki ay nagsasagawa ng biological experiment sa Earth. Ang Sansingdui ay base ng eksperimento. Ang bronzeng punong Diyos ang enerhiyang sentro. Ang Tidalgin ang pandaigdigang signal ang pag-activate. Ang mga dayuhang salbaheng ito, ginawang parang sakahan ang mundo. Walang pakialam sa anong kolonyang fleet. Papasiklabin ko ang apoy ko sa sirang punong ito. Para masira ang kanilang plano. Hindi maganda ang mas malaking sukat ng daloy ng Jin. 3 araw na lang bago ito magsimula. Kapag nagsimula na, hindi mahulaan ang magiging resulta. Mga dayuhan na nagdudungis sa banal na puno. Mag-ingat kayo lahat. Lin mo, hanapin mo agad ang kanyang kahinaan. Nasa dibdib niya ang kanyang kahinaan. Pero ang punong kahoy ng Diyos ay nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Ang direktang pag-atake ay walang epekto. Kailangan munang putulin ang koneksyon ng enerhiya. Ipasa mo sa akin, kaya kong maistorbo ang transmisyon ng enerhiya. Pero maikli lang ang window ng oras. Handa na ako. Basta mapigilan mo ang kanyang galaw. Agad na bombahin ang kanyang core. Maaari kong pansamantalang sirain ang paglipat ng enerhiya sa loob ng 5 segundo. Sapat na iyon. Tingnan mo ako. Magaling ang ginawa mo pero hindi pa siya tuluyang bumagsak. Hindi, impossible. Hindi ako pababayaan ng Diyos na puno. Ubus na ang kanyang enerhiya. Huwag ka nang makipaglaban ng walang saysay. Manatili muna sa kalagayan. Patuloy pa rin ang pagbabago ng enerhiya ng Diyos na punong kahoy. Kailangan nating agad na matukoy ang kalagayan sa pangunahing lugar. At ang paraan para mabali ang Jin Tide. Huwag na magpumilit pa. Naabala ang enerhiya ng Diyos na punong kahoy. Hindi ka na makakatapat ngayon. Hindi mapipigilan ang Jin Tide. Malapit nang dumating ang oras ng interference. Sila ay papatayin. Hindi titigil ang Jin Tide. Ipapamana ni Kinling ang kinabukasan. Sa wakas, natapos na natin. Ngayon, sunugin na natin itong sira-sirang puno. Kapag sinunog ito, mapipigilan natin ang Jin Tide. Sandali, hindi pwedeng sunugin. Hayaan mo akong suriin ang koneksyon ng punong Diyos at heolohiya. Ang pagsabog kanina ay nagdulot ng bahagyang pagyanig. Ang biglaang pagsunog ay maaaring magdulot ng panganib. Hindi natin maaring sunugin ang punong Diyos dahil ito ay nakaugnay na sa enerhiya ng mundo. Ang pagwasak dito ay magdudulot ng malakas na lindol. Ang buong rehiyon ng Basyo ay maapektuhan. Nakatuklas ang mga sound wave ng maraming mga node ng enerhiya sa ilalim ng lupa. Ang punong Diyos ang pangunahing sentro. Ang pagkawasak ay magdudulot ng kawalan ng balanse ng enerhiya, na magpapasimula ng sunod-sunod na sakunang geolohikal. Ito ang emergency sealing device na iniwan ng Anunnaki, na pansamantalang mapuputol ang enerhiya mula sa puno ng Diyos. Mapipigilan ang pagkalat ng Tidalgin. Gawin natin iyon. Hindi tayo pwedeng magsakripisyo ng malaki para sa maliit.
Ang pangunahing layunin ay protektahan ang mga nakaligtas. Sige, makikinig ako sa inyo. Pero yung mga gago sa kinling, kailangan kong sunugin sila ng sarili kong kamay. Natapos na ang selyo. Nakalimit ang enerhiya ng punong Diyos. Ang bilis ng pagkalat ng tidal na Jin ay mababawasan ng malaki. Matatag ang selyo. Wala nang pagtagas ng enerhiya ng punong Diyos. Ito ang pangunahing kristal ng enerhiya ng puno ng Diyos, enerhiya at naglalaman ng dalisay na enerhiya ng Jin, enerhiya at makakatulong sa atin na mapataas ang kakayahan, enerhiya at harapin ang hamon sa kinling. Talaga bang makakapagpataas ito ng kakayahan? Magkakaroon ba ito ng side effect? Hindi, ito ay purong enerhiya. Maaari nitong tumpak na palakasin ang ating kakayahan sa core. Ngunit limitado ang enerhiya. Isang tao lamang ang maaaring palakasin. Relax lang, Kapitan. Ipinapasok ko ang enerhiya ng kristal sa iyo. Kapit lang sa bagong braso. Umusbong ang aking kakayahan. Ayusin ang kagamitan. Agad tayong aalis. Pupunta tayo sa kinling. Pipigilan ang pangalawang eksperimento. Lubos na wasakin ang plano ng Anunnaki sa Jin activation. CJ. Mayroong malakas na enerhiya mula sa direksyon ng kinling. Kapareho ng puno ng Diyos. At may mga bakas ng aktibidad ng mga kakaibang nilalang. Tamang-tama, magpapalakas tayo ng katawan. Hindi pa sapat ang laban sa mga halimaw sa bituin. Ngayon, tamang pagkakataon ito. Mag-ingat, may malakas na kakaibang nilalang sa unahan. Mas malakas ang reaksyon ng enerhiya kaysa sa mga tanso na baging. May mga dayuhan na pumasok sa teritoryo. Sugod. Dumating ka ng tama para makita ko ang lakas nitong bagong katawan. Nagawa na. Kapitan, ang galing mo talaga. EV-class na kakaibang nilalang. Nagimo sa ilang segundo lang. Salamat kay Linmo. Linmo, swerte kami na ikaw ang aming tagapagligtas, hahaha. Sobrang dami, hindi kakayanin ng firewall ang tagal. Ako ang maghahalang sayo. Samantalahin mo para linisin gamit ang malawak na apoy. Ngayon na, patayin mo na. Ito ang enerhiyang hadlang ng Anunnaki. Kailangang S-decode ang core pattern para mabuksan. Nasa loob ang kinling experimental site. Nasa kanan ang core pattern ng hadlang. Kailangang mag-inject ng tugmang enerhiya para ma-decode. Katulad ito ng prinsipyo ng Jin Lock sa Sansingdui. Ang energy crystal ang susi. Nakapag-match na tayo. Bukas na ang barrier. Pagpasok, manatili sa combat formation. Laging handa sa anumang emergency. Mas malaki pa dito kaysa sa laboratorio sa Sansingdui. Para saan ang mga tubo na ito? Ang eksperimento sa kinling ay nagbibigay ng enerhiya para sa Jin Tide. Sa pamamagitan ng koleksyon ng enerhiya ng Earth mula sa energy pulse, na nagko-convert sa enerhiya ng Jin activation. 2 araw na lang ang natitira. Kailangang sirain agad ang energy supply device dito. Nasa malalim na bahagi ang energy supply device. Malakas ang signal. Pero may malakas na mutant guard na nagbabantay sa signal. Ang mga dayuhan ay nangahasirain ang pinagkukunan ng enerhiya, Eugene. Mag-ingat kayo lahat. Malakas ang lason ng kanyang lason. Ang kahinaan ay nasa tanso niyang sungay sa ulo. Ang kanyang enerhiya ay nagmumula sa sungay. Sirain ang sungay para pahinain siya. Ako ang gagambala sa kanyang kilos. Samantalahin ninyo para umatake. Ngayon na. Maghihintay kayo. Hindi titigil ang Jin Tide. Magaling pa rin ang ahas na ito. Tumakbo pa nga. Naging successful. Nakuha namin ang susi ng energy supply device. Ngayon ay maaari na naming kontrolin o sirain ito. Mag-ingat. May mas makapangyarihang nilalang na papalapit sa kailaliman ng kuweba. Mas malakas ang enerhiyang signal kaysa sa anino ng ahas.
Ano man ang nilalang na iyon, kailangan natin siyang hadlangan para makakuha tayo ng oras na sirain ang energy supply device. Mga nang insulto sa Diyos, kadiliman. Ito ang banal na istasyon ng supply ng enerhiya. Hindi maaaring lapastanganin. Napakalakas ng kapangyarihan. Mas malakas itong nilalang kaysa sa lahat ng naunang mga mutante. Isang ipanandang pandagdag na antas ng mutante. Ang kahinaan ay nasa dibdib. Pero napakalakas ng kanyang depensa. Walang epekto ang direktang atake. Hinihimasok ko ang daloy ng kanyang enerhiya. Pansamantalang pahinain ang kanyang depensa. Tingnan mo ang aking apoy. Sobrang nakakatakot ang lakas ng taong ito. Mag-ingat kayong lahat. Hayaan mong ako ang humawak. Ang mga langgam ay naglakas loob na saktan ako. Dumating ka sa tamang oras. Hindi alam ang panganib, batang demonyo. Ito ba ang kapangyarihan ng halos na level na mutan? Ngayon na. Sabay na atakihin ang energy core. Nasira ang energy core. Malaking kontrol. Anino ng alon. Nawala ang kontrol. Liwanag ng lawa, nawala ang kontrol. Ay, nawala ng kontrol ang aparato. Magsabog na ito. May dalawang pagpipilian. Ayusin ang aparato. Para patatagin ang enerhiya. Ngunit kailangan ng 15 minuto. Sa panahong iyon, maaaring may hindi inaasahang panganib. O kaya isirain na lang ang aparato agad. Nagdudulot ng chain reaction ng pagsabog. Kahit na kaya nitong baguhin ang gene sa tide. Pero maapektuhan nito ang maraming inosenteng buhay. Hindi pwedeng saktan ang mga inosente. Mayroon kaming repair device. Nahanap na namin ang 4 na energy nodes. Bawat isa sa amin ang responsable. Sabay-sabay naming ipapasok ang enerhiya. Enerhiya, magkatugma. Enerhiya, hindi maaaring maglabas ng pera. Hindi pwedeng magkamali, 321 na injection. Naitayo na ang aparato. Pero tuloy pa rin ang countdown ng gene tide. Kailangan nating mabilis na humanap ng paraan para tuluyang mapigilan siya. Ayon sa resonance ng kristal, dapat ay may pangunahing talaan ng eksperimento ng Anunnaki sa unahan. Marahil malalaman natin ang susi para mapigilan ang Tidal gene. Nakita, ito ang log ng eksperimento ng Anunnaki. Sa unahan ay ang altar sa ilalim ng lupa. Ito ang core ng signal transmission ng Tidal gene. Hindi dapat payagan ng mga alien na ito ang kanilang panlilinlang. Hanapin ang altar. Diretso ko silang susunugin hanggang sa mapawi ang lahat. Mag-ingat ka. May malalaking mabilis na gumagalaw na kakaibang mga nilalang papalapit. Hindi bababa sa daan. Mga nakakadiring bagay na ito. Tingnan mo ang apoy ko na susunog sa inyo. Ako na ang maglilinis sa likod. Lin mo, bilisan mong basahin ang mga tala. Hinaharang namin sila. Nakita na ang puso ng altar. Nasa pinakamalalim na bahagi. Sirain ito para mapigilan ang pagpapadala ng signal. Malapit na itong matapos. Linisin ang lugar para sa akin. Nasa harap na ang pasukan ng ilalim ng altar. 3 magkakaibang uri ng enerhiya ang sabay na pinapasok sa node. Makakabukas na ang pinto. Nakapag-ugnay na rin ang aking enerhiya. Ang pakiramdam nito ay medyo kakaiba. 3 enerhiya ang nagsama-sama na. Ito ang ilalim na altar. Napakalakas ng enerhiya na naglalabas. Ang enerhiya ng altar ay nagmumula sa mga nakapaligid na haligi ng supply. Gusto mong sirain ang sentro. Kailangan munang sirain ang mga suporta ng supply na ito pero. Ano man ang panganib, unahin ang pagsira sa mga suporta ng supply. Mabilis ang aksyon. Mabilis ang laban. Mag-ingat at manatiling nakausap. Hoy, anong meron? Mga nanghihimasok. Wasakin ang supply na haligi. Asul. Ang bigat ng kapangyarihan.
Zhang Yinglan, humawak ka. Ang kanyang enerhiya ay nagmumula sa pattern ng lupa. Ang ilalim ng paa ay punto ng koneksyon ng enerhiya. Bakit parang walang nangyayari? Epektibo, bumagal ang kanyang galaw. Sinugod sila ni Tang Jie Honglian. Ang bahagi ng talampakan ay mahina. Tingnan mo ito. Nagawa na ang isa. Tapos na. Nagalit ang mga mananalakay. Nagsimula ang mekanismo ng pagbabantay. Huli na lang. Magsimula na, tapusin agad. Sama-sama tayo. Bumagsak ka sa akin. Naka-trigger ang emergency defense mechanism ng altar. Hindi maputol ang sinulid na ito. Patuloy pa ring nawawala ang enerhiya. Naiipon ang aking apoy. Masyadong mabilis ang pagkawala ng enerhiya. Ang sentro ng sinulid ay nasa itaas. Sirain ang sentro para mabuksan ang hawla. Pero ngayon, naubos ang aming enerhiya. Naubos, walang lakas. May bagong signal ng enerhiya na papalapit. Galing ito sa kailaliman ng altar. Parang may iisang kaaway tayo. Tutulungan ko kayong basagin ang hawla. Sira ninyo ang sentro ng altar. Tama ang sinasabi nito. Maaari natin itong paniwalaan. Ngayon na ang pagkakataon ng tao. Gamitin ang inyong enerhiya para atakihin ang sentro. Sugod. Bumalik ang iyong kapangyarihan. Patuloy pa rin tumatakbo ang altar. Tutulungan ko kayong pigilan ang enerhiya ng supply column. Pumunta kayo at sirain ang core. Nasa itaas ang core sa pulang kristal. Kailangan itong sirain ng tuluyan. Durugin mo, durugin mo. Nagawa, nagtagumpay, naharang ang Jin Tide. Natapos na ang pakikipagtulungan ng tao sa pagkakataong ito. Baka sa susunod na pagkikita, magiging kaaway na tayo. Mukhang hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating maghanda. Sobrang matibay nitong takip. Hindi mabukas, siguradong may mahalagang clue sa loob. Sinasadyang itinago ito ng Anunnaki. Nakita natin, ito na ang pasukan sa sinaunang bronzeng lugar. Ang pinto ay sobrang bigat. Ang mga mural na ito, parang nagsasabi tungkol sa mga sinaunang tao na nagmimina ng tanso. May enerhiyang alon ang estatwa na ito. Mag-ingat kayo. Malakas ang enerhiyang alon ng Jin sa enerhiyang ito. Nalaman natin na ang sibilisasyong tanso sa Basho ay isang minahan ng Jin ng Anunnaki sa Earth. May paparating na bagay. Mag-ingat kayong lahat. May class na mutant na papalapit sa atin. Sumpa, hindi natin kayang masira ang depensa. Napakatakot ng kanyang lakas. Hawakan mo, Lin mo. Hawakan mo, Lin mo. Mabilis, hanapin ang kahinaan. Sobrang lakas nito. Hindi na kaya ng hadlang. Labis ang kanyang enerhiya kaysa sa inaasahan namin. Tiwala, lahat kayo, huwag susuko. Makakahanap ako ng paraan. Sa oras ng panganib, ang Anunnaki Jin sa loob ni Lin mo ay malakas na tumugon sa puso ng tanso. Hindi ka panipaniwala. Kinilala ng puso ng tanso ang kanyang Panginoon. Naging pangunahing enerhiya, kristal ko siya. Ang pusong tanso ay kapareho ng akin. Lahat kayo, sumipsip ng enerhiya nito. Mag-upgrade at kontrahin. Sapat ang lakas para tapusin ito. Tikman mo ito. Iyan lang ba ang kaya mo?
Piputulin kita gamit ang kamao ko. Hindi ako susuko, Diyos, malapit nang matupad ang aking libong taong misyon. Ang galing mo, tango. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Ito ang enerhiya ng pusong tanso. At ito rin ang aking sariling lakas. Ayon sa pakiramdam ng pusong tanso, ang susunod na core ng proteksyon ay dapat nasa Amazon. Kahit gaano man kahirap, kailangan nating matagpuan ang mga ito. Ang Jin Tide ay pansamantalang matatag. Ngunit wala na tayong masyadong oras. Bumalik muna tayo sa base para magpahinga. Pagkatapos ay aalis tayo para hanapin ang susunod na core. Walang abnormalidad sa daanan. Kailangan nating umalis agad upang maiwasan ang pangalawang panganib. Talagang huminto ang alon ng Jin. Mabilis tayong bumalik sa base. Narito na ang sasakyan, sumakay na tayo. Bumalik sa base. May mensahe mula sa base. Iulat natin ang sitwasyon. Huwag mag-alala, magaling akong magmaneho. Mabilis tayong makararating sa base. Nandito na kami. May ulat ng emergency. Mukhang pinalakas na naman ang depensa ng base. Sa wakas, nandito na kami. Talagang nakaligtas kami sa kamatayan. Ipinapasok ko na lahat ng mga pahiwatig sa sistema. Ngayon, maaari nang makipag-ugnayan sa ibang mga nakaligtas na base. Mga kaibigan, nadiskubre namin ang pakana ng mga dayuhang Anunnaki at ang paraan para labanan sila. Nalaman ang plano ng mga dayuhan. Nagkaroon ng matinding talakayan ang mga nakaligtas na tao. Darating ang dayuhang kolonyang fleet sa loob ng 365 araw. Kailangan nating magkaisa. Ito ang lokasyon ng core ng pangalawang block ng depensa. Simula ngayon, bumubuo tayo ng alyansa ng mga nakaligtas na tao. Magkakasama nating labanan ang mga dayuhan. Ayusin na, bukas maaga tayong aalis papuntang Amazon. Sa Amazon Rainforest, may class na mutante. Kailangan nating maghanda. Ano man ang mutante. Kaya nating talunin siya. Ang espiritu ng araw ay may katangian ng liwanag. Maaaring palakasin ang aking kakayahan sa pag-aayos ng Jin. Sa loob ng 365 araw, kailangan nating magmadali. Huwag mag-alala, nandito kami. Tiyak na mapapangalagaan natin ang mundo. Bukas ay bagong simula. Normal ang ruta. Inaasahang darating sa paligid ng rainforest sa loob ng 30 minuto. Malapit na ba tayo? Medyo maayos ang biyahe natin hanggang ngayon. Babala, malaking pugita papalapit. Hadlang ang tunog. Mag-ingat kayo lahat, maghanda sa laban. Malapit na tayong pumasok sa ibabaw ng gubat. Sa wakas, narating na natin. Mga mutante, handa ka na bang sunugin ko ng husto? Yehonglian, dahan-dahan lang. Ito ang Amazon Rainforest. Ito ang unang beses kong makita. May reaksyon ang puso ng tanso. Dito tayo pupunta. May mga larawan ng Diyos ng ulan at araw dito. At may mga kakaibang sulat. Dapat ito ay may kinalaman sa esensya ng araw. Ako ang magpapalaya sa kanila. Hindi ko maunawaan. Mukhang kailangan nating hanapin ang esensya ng araw. Asul. Ang kanyang kahinaan ay nasa enerhiya ng ugat ng baging asul. Tingnan mo, susunugin ko ang iyong baging. Haha, talagang hindi matibay sa apoy. Mukhang malapit ang ugnayan ng mga inukit na bato at ng espiritu ng araw. Magpatuloy tayo sa paglalakad. Sige, lahat ay maging mapagmatsyag. Lumalakas na ang liwanag ng puso ng tanso. Malapit na tayo sa susunod na pahiwatig. Ate Inglan, ano sa tingin mo? Kailan kaya tayo makakasalubong? Nang talagang malakas na mga mutan. Yung ahas na kahapon ay sobrang hina. Kakapasok lang natin sa kagubatan. Nasa likod ang panganib. Ay naku, ano yun? Huwag kayong gumalaw, tutulungan ko kayo. Interference ng sound wave. May isa pang butiking.
Mag-ingat kayong lahat. Kung magpapasiklab ako, makikita mong masusunog ka. Tumutok ka sa tiyan niya. Sige, titignan ko. Nagawa na, mag-check kayo kung may nasaktan. Walang masyadong tama, magpatuloy lang tayo. Tingnan nyo, may altar dito. Nakasaad dito, Rain Snake Protect Crystal. Mga dayuhang bisita, iwasan ninyo. Ano ang gamit ng butas na ito? May reaksyong enerhiya sa likod ng altar. At may tunog ng umaagos na tubig. Mukhang isang latyan ito. Mas malakas ang pag-ugong ng puso ng tanso. Dapat nandoon ang espiritu ng araw sa Leishan. May hindi kilalang enerhiya sa Leishan. Mag-ingat sa iyong mga paa. Huwag mahulog sa putikan. Buhawi. Mag-ingat sa pag-atake ng higanting buwaya. Ang laki ng buwaya. Tingnan mo, susunugin ko ang balat nito. Ang ganda, ang simbolo ng Diyos ng tubig at ang puso ng tanso ay may koneksyon. Nakatagpo tayo ng tamang direksyon. Magpahinga muna tayong lahat. Ipagpatuloy ang paglusong. Mag-ingat sa ilalim ng paa mo. Huwag mapaatras at mahulog sa putikan. Lalong lumalakas ang tugma ng Bronze Heart. Malapit na siguro dito. Kapag nahanap natin ang essence of the sun, siguradong nasa loob ito. May energy reaction sa loob ng kuweba. Mag-ingat kayong lahat, bawasan nyo ang bilis. Mag-ingat sa paligid. May mutasyon. Ito ay isang kidlat na pulso. Napakadali nitong matumba. Maliit na palaka pala ito. May mga maya na disenyo sa bato sa pader. Ang maskara na ito ay gawa sa parehong material ng Bronze Heart. Bakit walang reaksyon? Mukhang kailangan pa nating magpatuloy sa paglusob sa kuweba. Ang maskara na ito ay sobrang kakaiba. Ang mga ukit sa ibabaw ay ang ganda. Ang resonance ng Bronze Heart ay nasa lumang kanal. Kailangan nating makalapit doon. May isang bangka dito. Tiningnan ko, pwede pa namang gamitin. Dali, umakyat ka na, hindi na ako makapaghintay. Gusto kong makita kung ano ang nasa dulo ng ilog. Lumalakas ang liwanag ng puso ng tanso. Malapit na siguro tayo sa dulo. Naresolba na ang maliit na problema. Huwag sayangin ang oras. Mabilis na linisin. Ito ang kalendaryong araw ng maya, ano ang nakasulat dito? Sinasabi sa propesiya na darating ang mga dayuhan mula sa ibang planeta dala ang kadiliman. Ang mga dayuhang ito ay marahil ang mga Anunnaki. May maliit na altar ng maya sa unahan. Doon dapat naroroon ang esensya ng araw. Nandito na ito. Lumalakas ang pag-resonate ng puso ng tanso. Doon talaga dapat ang esensya ng araw. May amoy ng mababang antas na mutante sa paligid ng mga labi. Nakakabahala. Mag-ingat kayong lahat. Itong taong ito ay akin na. Ang mga mural na ito ay tungkol sa interaksyon ng mga maya at mga dayuhan. Ang mga dayuhang ito ay ang Anunnaki. Ang lihim ng esensya ng araw ay maaaring nasa mga mural na ito. Lumalakas ang ulap. Mag-ingat sa iyong mga paa. Huwag mong trigger ang bitag. Parang nakakatakot dito. May kakaibang enerhiya sa usok, hindi normal. Mag-ingat kayo lahat. Saan tayo narito? Magising kayo lahat. Ito ay usok na nagdudulot ng ilusyon. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong magpahimbing. Gamitin ang kakaibang kapangyarihan para labanan ang ilusyon. Maya Shiyu. Kung lalapit ka sa kanya, hanapin mo si San.
Kung aatake ka sa akin ng palihim, panoorin mo akong sunugin ka. Ye Honglian, ako ang haharang sa kanya. Ang kanyang kahinaan ay nasa noo niya. Sentrohin ang atake. Pasunugin niyo hanggang maging abo. Nawala na ang makapal na ulap. Ayos lang ba kayong lahat? Magaling ka, Ye Honglian. Ang delikado kanina. Siyempre, hindi mo na tinitingnan kung sino ako. Para sa tulad kong maliit, hindi pa rin sapat na pang-alo sa ngipin ko. Ang illusion kanina ay hindi basta-basta hallucination. Ito ay mga piraso ng alaala ng maya. Ako rin ang nakakita. Sa mga piraso, may nakitang pagbaba ng Anunnaki. Talagang nakipag-ugnayan sila sa mga maya. Tara na, magpatuloy tayo. Kailangan nating makuha ang espiritu ng araw. Madulas ang hagdang. Mag-ingat kayong lahat. Yesue, ang dilim ng pasilyong ito. May malakas na kakaibang enerhiya sa dulo ng pasilyo. Siguro ito ay bagong mutated na nilalang. Huwag nating sayangin ang oras. Ako na ang bahala sa kanila. Delikado, may invisible na mutated na nilalang. Mag-ingat kayong lahat. Nalock ko na ang lokasyon niya. Sa tabi ng malaking bato sa kaliwa. Si Ye Honglian naghahanap ng pagkakataon na atakihin ako para harangan. Tingnan mo, putol ko ang 7 mong bahagi. Ye Honglian, magpursige pa. Malapit nang masira ang kanyang core. Si Ye Honglian ay sunod-sunod na natalo ang 2 E-grade na mutante. Lalong lumalakas pa siya. Noong huli kong tinanggap ang enerhiya ng puso ng tanso. Nakinabang din ako. Sinasabi sa mga mural na ito, ang paniki ay dating sugo ng mga pari ng maya. Kailangan gamitin ang puso ng tanso para mabuksan ang pintuan ng bato. Ikaw na ang bahala, Lin mo. Nandito ito. Gamitin ang maskara ng feathered serpent at ang puso ng tanso. Dapat na sana mabuksan ang bato na pinto. Mag-ingat kayo, may energy wave sa likod ng bato na pinto. Medyo excited na siguro siya. Maghanda na kayo lahat. Bubukas na ang bato na pinto. Lin mo, pumunta ka sa Solar Spirit, magbantay ako. Wow, ang ganda ng hall na ito, sobrang grandioso. Alisin na lahat ng hadlang. Huwag kang mag-alala, Lin mo. Naghihintay kami sa iyo. Dapat tayong magtagumpay sa pagbibigay kahulugan. Puso ng tanso. Esensya ng araw. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Naiintindihan ko na, ang sibilisasyong maya ay laboratorio ng Jin ng Anunnaki. Noonutang ang maya na gumamit ng bato ng kalendaryong araw upang itala ang galaw ng orbit ni Nibiru at kontrolin ang mga alon ng Jin at Tide. Nilikhang ng Anunnaki ang mga maya. Ang mga maya ay nag-iingat ng espiritu ng araw sa loob ng henerasyon. Ang kanilang sibilisasyon ay pinapatnubayan at pinapangasiwaan ng Anunnaki. Ngayon ay may bagong sitwasyon. Kakaunti na lang ang enerhiya ng espiritu ng araw. Kailangang magdagdag ng enerhiya. Kahit ano pa ang plano ng Anunnaki. Pipigilan natin sila. Ngayon, dalhin muna ang espiritu ng araw sa ilalim ng kristal na minahan para magdagdag ng enerhiya. Mag-ingat kayo lahat. Maaaring may mga mutante na nagtatago sa daanan. Huwag mag-alala kapag may lumabas na mutante. Pagpaputok ko lang ng apoy, masusunog na ito. Sa malalim na pasukan, may mababang antas na enerhiya ng mutasyon na nagbabago. At may isang napakalakas na hindi pa alam na enerhiya na nagbabago. Nakatago sa malalim. Mag-ingat! Hayaan niyo akong bahala sa mga maliit na ito. Ang puso ng tanso ay nag-activate ng energy code para mapunan ang enerhiya ng espiritu ng araw. Napakaganda, nagtagumpay ang replenishment. Ang ikatlong core ay nasa Africa.
Tango, ikaw ang humarap sa mga army ng langgam at sa paparating na boss. Ako at si Hong Lian ang huli sa natitirang mga langgam. Protektahan si Lin Mo at ang kristal ng araw. Ang mga mababangsit na langgam na ito ay naglakas loob pangharangan ang aming daan. Ang mga maliit na tao ay naglakas loob na pumasok sa aking teritoryo. Nagnanais ng enerhiya ng crystal mine. Ngayon, lahat kayo ay magiging pagkain ng aking kolonya ng mga langgam. Iwanan mo sa akin ang A-level na mutan. Kayo ang humawak sa mga mandirigma ng langgam. Protektahan si Lin Mo at ang espiritu ng araw. Ah ah, Kapitan, nandito ako para tumulong sa iyo. Tangje, ang kanyang kahinaan ay nasa tiyan. Bitawan mo ako, mababang uri ng tao. Durugin mo ako. Ang Panginoon ay maghihiganti para sa akin. Hindi kayo makakatakas. Kapitan, magmadali kang mag-recharge ng enerhiya. Lin Mo, ang saya na nandito ka. Pagkatapos ng pahinga, aalis tayo. Bago mamatay ang reyna ng langgam, nabanggit niya ang Panginoon. Mukhang mas malakas na mutated na nilalang iyon. Kailangan nating umalis agad. Ganito lang talaga ang malaking bagay na ito. Walang masyadong nangyari sa inyo, di ba? Magpahinga muna tayo agad. Mas maaga tayong makaalis dito. Kapitan, tutulungan kitang ayusin ang sugat mo. Yes, the way, mukhang medyo magulo ang enerhiya sa core ng kristal na minahan. Salamat at nandito ka. Nakakapagod ang aming probinsya. Nasa kaguluhan ang enerhiya. May iba pang panganib ba? Lumalabas na mas maliwanag ang mga abnormal na pagbabago sa enerhiya ng kristal na mina. Baka may panganib. Ano bang nangyayari sa kristal na mina na ito? Ang lakas ng pagyanig. May mali. Ang pinagmumulan ng kaguluhan sa enerhiya ay hindi nasa puso ng kristal. May isang napakalakas na enerhiya na papalapit mula sa itaas. Maghanda na kayo sa laban. Napakalakas ng enerhiya. Higit pa sa antas ese. Isang mas mataas na uri ng mutante. Mag-ingat kayo, espesyal ang kanyang jin. Pinagsama ang ETH ng Anunnaki at ang totem ng maya na agila. Isa siyang ETH level na mutante. Mas malakas pa siya kaysa sa reyna ng langgam. Na-stimulate si Honglian ng ETH level na enerhiya. Kaya nag-upgrade ang kanyang kakayahan. Huwag mag-alala, Honglian. Sa pagtutulungan natin, tiyak na mapapalayas natin siya. Malapit nang lumabas ang boss. Maghanda kayong lahat. Nararamdaman ko na ang kanyang gene wave. Mayroon siyang 2 energy core. Mag-ingat kayo, Panginoon. Panginoon, mga hamak na tao. Panginoon, naglakas loob kayong patayin ang aking alagad. Panginoon, nagnanais ng diwa ng araw. Ngayon, papawiin ko kayo ng tuluyan. Kung nais ninyo ang diwa ng araw, kailangang lampasan ninyo muna ako. Mga ulupong na walang alam sa panganib. Huwag kang masyadong marami ang salita. Panoorin mong masunog ang iyong mga pakpak sa apoy na nilinis ko. Palalo at maliit na tao. Nangahas kang hamunin ako. Hindi kayang talunin ang aking lakas. Hayang Lin, hayaan mo muna akong makipagkita sa kanya.
Karapat-dapat na level. Talagang kakaiba. Sobrang lakas niya. Sabay-sabay tayo. Mag-ingat kayo. Ang core niya na may liwanag na elemento ay nasa dibdib. Ang core ng dark attribute ay nasa tiyan. Ang core ng dark attribute ay kahinaan. Unahin ang pag-atake sa tiyan na core. Sabay-sabay tayong umatake. Kaya nating talunin siya. Kayong mga insekto, magbukas ng apoy na larangan. Tingnan mo, susunugin ko ang iyong mga pakpak. Ano itong apoy na ito? King Ninggao, sinusunog ang aking pakpak. Maaaring sunugin ang aking mga pakpak. Interference sa larangan ng sound wave. Bakit ka naiintriga? Anong mga kalokohan ang ginagawa ninyo? Palayain ako ay inkarnasyon ng Diyos ng ibon. Hindi ninyo ako pwedeng patayin. Ang katawan ng ahas na Diyos ay muli. Binawi sa akin, huwag. Tapos na ang aking madilim na core. Tapos na. O Diyos! Sa huli, ang tao ay masisira. Natalo ang lider ng maya na may pakpak na ahas. Ang kanyang enerhiya ay sumanib sa kristal ng araw. Ganap na na-activate ang kristal ng araw. Nararamdaman kong lumakas ang aking kakayahan. Kaya kong magsagawa ng simpleng gene splicing. Ang galing, pabilis ako. Sobrang astig, lumakas ang aking apoy na larangan. Tingnan natin kung sino pa ang mangahas sa akin. Sonic piercing. Sapat na upang harapin ang mga susunod na panganib. Ang galing, mas naging malakas na tayo lahat. Ganap nang na-activate ang kristal ng araw. Natalo na natin ang reyna ng langgam at ang Panginoon ng agila. Tingnan ko nga kung nasaan ang ikatlong core. Nakita ko na ang ikatlong core. Ito ay isang kalansay na kristal. Nasa Giza Pyramid sa Egypt. Sige, mag-ayos na tayo. Babalik na tayo agad. Mukhang napaka-interesante ng Egypt. Tingnan ninyo ang mga mural sa puso ng tanso. Hawak kamay ang mga maya at mga Egyptian. Siguradong may koneksyon sila. Tango, bilisan mo. Hindi na ako makapaghintay na maglakbay sa Egypt. Umalis na papuntang Egypt. Naghahanap ng kristal ng mga patay. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Kristal ng mga patay. Tiyak na hahanapin ka namin. Pangalagaan ang mundo. Nagsimula ang Daon Squad ng bagong paglalakbay patungong Africa, Egypt. Dala ng Daon Squad ang puso ng tanso at espiritu ng araw. Patungo sa mga piramide ng Giza sa Egypt. Upang hanapin ang kristal ng mga patay. Ibinubunyag ang mga lihim ng sinaunang sibilisasyong Ehipto at ng Anunnaki. Patuloy na tumutulog ang puso ng tanso. Siguradong nasa ilalim ng piramide ang kristal ng mga patay. Masama ang kondisyon ng daan sa disyerto. Mag-ingat sa mga bitag na buhangin. Napakabagot ng disyertong ito. Mga mababang antas na mutante sa paligid. Walang magiging malaking problema. Hawak ng mabuti ang mga hawakan. Sonic barrier. Sa wakas, may mga mutant na pwedeng labanan. Tingnan mo ito, huwag kang gagalaw. Ako ang bahala dito. Sige na, sige na. Tapos na ang sandstorm. Walang nangyaring masama sa sasakyan. Tuloy tayo sa paglalakad. Nasa harap na ang pasukan ng pyramid. Mabilis nating mabubuksan ang pasukan. Mag-ingat kayo kapag pumasok sa daanan. May mga sinaunang Egyptian na nakasulat sa mga bato. At may mga gene code mula sa Anunnaki. Parang ang luma nitong estatwa. Huwag mong galawin ang mga estatwang ito. Maaaring may mekanismo. Sabi sa ukit sa bato kailangan ng 4 na iba't ibang uri ng enerhiya. Para mabuksan ang pintuan ng bato sa harapan. Kapag na-inject ang enerhiya, mabubuksan ang pinto. Walang natagpo ang panganib pansamantala. Yujing ay isang E-level na mutante, Yujing. Tikman mo ang lakas ko pagkatapos ng upgrade. Pagsabog ng alon ng tunog.
Bumukas ang bato na pinto. Pasok sa pasilyo. Mag-ingat kayo sa ilalim ng paa. May mga patibong sa sahig. At hindi tama ang usok na ito. Nararamdaman ko ang bahagyang neurotoxin. Huwag basta-basta hawakan. Ang sira-sirang daang ito ay makipot at madilim. At may sirang ulap pa. Napakabagal ng lakad natin. Barrier ng tunog. Ang mga matutulis na patibong na ito ay talagang matalim. May kakaiba. May energy fluctuation ng E-level na mutante sa labas ng barrier. Huwag kayong magpanik. Ako ang bahala. Ang galing, sa wakas may E-level na mutant. Ako ang gagawa ngayon. Ayusin mo yan, Yehonglian. Tingnan mo ang aking puting apoy. Ngayon, ako, A-level na mutant. Tungkol sa apoy. Nawala na ang krisis. Magpatuloy tayo. Maghanda ang lahat. May mga mami na nagbabantay sa pasukan. Dapat ay U-level na mutasyon. Kapag kumilos ang mami na ito, agad akong kikilos. Itong mami ay halatang isang mutant lang. At saka isang E-class na mutant. Sa inskripsyon nakasulat, kristal ng kaluluwa, nakatago sa pinakalalim na silid sa ilalim. At ang mami na nagbabantay, ay isang E-class na mutant na nagbabantay sa silid. Mapapatay natin siya at makakapasok tayo sa silid. Ayos, sa wakas makakagawa na tayo. Ako na ang bahala sa mami na ito. Sige, Yehonglian, ikaw ang pangunahing umatake. Sunugin ko ang iyong benda. Interferensya ng tunog. Ang galing ko, di ba? Isa na namang galaw para tapusin ang E-level na mutant. Pasok na tayo. Bumukas ang malaking pinto. Nandoon ang kristal ng mga patay. Ngunit may napakalakas na alon ng enerhiya sa loob. Dapat itong die-level na mutasyon. Mag-ingat kayong lahat. Ang galing, sa wakas makakapasok na tayo sa lihim na silid. Manatiling alerto ang lahat. Mag-ingat, may napakalakas na air-level na alon ng enerhiya sa kailaliman ng lihim na silid. Siguro ito na yung mutant na nagbabantay sa kristal ng mga kaluluwa. Papunta na ang mutant sa malalim na silid, papalapit sa atin. Maghanda kayong makipaglaban. Mag-back off kayo. Ako na ang haharap sa kanya. Mapagkumbabang alipin. Nangahas pang mangarap na agawin ang kristal ng mga kaluluwa. Ngayon, hindi na kayo makakalis dito kailanman. Kung gusto ninyong pigilan kami, dapat lampasan niyo muna ako. Hayaan niyong makipaglaro sa inyo ang mga mami na ito. Mga maliit na tauhan lang ito. Iniisip pa nilang mapipigilan ako. Nasa dibdib niya ang core ng enerhiya, doon dapat atakihin. Nakuha. Tingnan niyo ang aking nakamamatay na suntok. Sa wakas, natalo na siya. Ayos lang ba ang lahat? Linmo, tingnan mo ang kalagayan ng mga patay na kristal. Ang galing, sa wakas nahanap na natin ang mga patay na kristal. May napakalakas na madilim na enerhiya sa kristal na ito. At mayroon ding mga djinn na lihim ng Anunnaki. Tingnan ko kung anong mga lihim ang nakatago dito. Sa proseso ng pagkakaugnay ng kristal, lumabas ang mga larawan ng djinn experiment ng Anunnaki. Nagtutukoy na ang Earth ay Anunnaki. Ang katotohanan ng ika-137 na eksperimento ay nagpapakita rin ng lihim ng mga sibilisasyon sa loob ng 12 na henerasyon.
Ang Anunnaki ang mga tagalikha ng buhay sa Earth. Sila ay mula sa planetang Nibiru. Ang Jinn ng Anunnaki ang pinagmulan ng lahat ng buhay sa Earth. 30 degrees hilagang latitude. Ang mga sinaunang sibilisasyon ay mga eksperimento ng Anunnaki. Ang mundo ay nakaranas ng 12 na pag-ikot ng sibilisasyon. Lahat ay winasak ng Anunnaki dahil sa kawalang kontrol. Ang Atlantis ay ang 12 gi na nakaligtas. Sila ay nagtago sa ilalim ng Atlantiko. Ang tao ay simpleng 13 digi na eksperimento. Ang tidal na Jinn ay hindi sinasadyang nagpasigla ng kakayahan ng tao. Ang bilis ng ebolusyon ay lumampas sa kontrol ng Anunnaki. Ang ebolusyon ng tao ay isang banta sa lumikha, ang Anunnaki, na nais linisin ang mundo. Kristal ng enerhiya, na siyang susi ng pagkawasak, at pati na rin ang pag-asa ng tao. Nalaman natin na tayong lahat ay mga eksperimento. Sino ba sila para magpasya ng ating buhay at kamatayan? Mayroong 12 henerasyon ng sibilisasyon na lumitaw sa mundo. Lahat sila ay winasak nila. Dahil tayo ay umunlad ng lampas sa kanilang kontrol. Babalik sila para linisin tayo. Sige, magtipon kayong lahat dito. Papalakasin ko ang enerhiya ng 3 kristal. Para sa inyong pag-angat at pag-upgrade. Tanging kapag tayo ay malakas. Para labanan ang Anunnaki. Protektahan ang ating planeta. Ang galing. Ngayon, ang aking Dharma image heaven and earth ay ganap na. Ang itim na apoy ng mga espiritu ay makakapag-atake sa kaaway. Sa kaluluwa. Sumpa ng kaluluwa. Medyo maganda rin. Ang bagong kakayahan ko, Jinn Mimicry. Maaaring may iba pang panganib sa lihim na silid. Lahat, umalis na kayo dito agad. Nagsisimulang yumanig ang lihim na silid. May problema na. Lumalakas ang pagyanig ng lupa. Ano nang gagawin kapag may mali? Nagsimula na ang depensang formula. Nangongolekta ng enerhiya sa paligid. Patuloy na nagpapadala ng babala sa labas. Kung magpapabagal pa tayo, hindi na tayo aabot. Nagsisimula ang pag-activate ng selyo sa altar. Ang selyo ay maaaring kumuha ng Jinn power mula sa paligid. Larangan ng alon ng tunog. Tingnan niyo ako, sisira ako ng enerhiya na selyo. Ngayon, binubuksan ko ang code ng enerhiya na selyo. Lahat, subukan niyo pang tiisin. Bilisan niyo, hindi magtatagal ang aking larangan. Huwag mag-alala, kaya ko pang panatilihin ang aking itim na apoy. Matagumpay nating nabasag. Mabilis tayong lumikas. Pansamantalang huminto lang ang mga guhit ng bitad. Maaaring muling magsimula ito. Mag-ingat ka sa lumulutang na buhangin, Yehonglian. Ang galing ko talaga. Siguradong okay lang. Punta na tayo sa tuktok ng pyramid. Darating na si Thors. Napakalakas niya. Huwag mag-alala, lahat tayo ay may bagong kakayahan. Siguradong matatalo natin si Thors. Nandyan si Thors sa altar. Mas malakas siya kaysa kay Anubis. Kailangan nating mag-ingat. Yehonglian, mamaya. Ako ang haharang kay Thors ng harapan. Gamitin mo ang itim na apoy ng kadiliman para patuloy na umatake. Ingat sa sarili mo. Huwag basta sumugod ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, makikipagtulungan talaga ako sa'yo. Huwag tayong maging pabigat. Nasa loob si Thors. Napakalakas ng alon ng enerhiya. Makinig kayo sa aking mga utos. Ako ang haharap kay Thors. Si Yehonglian ay patuloy na umatake kay Xi. Si Zhang Yinglan ay tutulong sa paghadlang. Si Lin Mo ay hanapin ang kanyang enerhiya. Gabay sa amin. Ako ang bahala sa pag-atake, walang problema. Mababang alipin. Kayo ang pumatay. Kay Anubis. Pinagsama ni Zhangran ang kapangyarihan ng 3 kristal. Pinagsama ni Iran ang kapangyarihan ng kristal. Napakabilis ng pag-unlad. Tama ang desisyon ng Diyos. Kailangang simulan agad ang Jinn purification. Ano ba talaga ang layunin ng Anunnaki? Bakit kayo ang nagdedesisyon sa kapalaran ng mga organismo sa Earth? Bakit? Dahil sa lakas na nasa akin. Sumpa ng kaluluwa, Anubis. Nais din ng kaluluwa na kontrolin ako. Si Jian Zhen ay hindi nag-iisip ng tama. Hindi kayang pigilin ng kaluluwa ang matagal. Tangji Honglian. Tingnan nyo na. Yehonglian, mauna ako. Hintayin mong umatake. Ito ang pagkakataon. Ang aking itim na apoy ay kayang sunugin ang kaluluwa. Magsimula ka na, huwag mong sabihing inaapi ka namin.
Sayang, hindi tumama sa ulo. Sonic interference. Genetic mimicry chameleon cheetah. Mababang uri na alipin. Ang aking energy core. Ang aking ulo, ano ang ginawa ninyo sa akin? Imposible, paano ako matatalo sa inyo? Maliit na tao. Jin King Abala. Jin Abala. Papasabugin ko ang inyong mga kapangyarihan. Sabay tayong malulunod sa sound barrier. Sabay tayong malulunod sa sound barrier. Kapitan, immune ka na ngayon sa Jin Energy Attack. Jin King, umaasa kami sa'yo. Tapos na ang laro. Tos, natalo na kita. Hindi ako ay hindi namamatay, Diyos ko. Pinangako ninyo sa akin ang aking walang hanggang buhay. Ayos, panalo tayo. Nasira ang sagradong dambana. Nabuo ang kapangyarihan ng espasyo. Ang Daon Squad ay na-teleport sa hindi kilalang espasyo. Ano ito? Bitawan mo na ako. Ayaw kong matransmit sa ibang lugar. Huwag kayong magpanik, kahit saan tayo mapunta. Sabay-sabay nating harapin. Makakahanap tayo ng paraan pabalik. Pagkatapos ng bagong taon, sa ibabaw ng Pyramid ng Giza sa Egypt, isang nakakatakot na lakas ang dahan-dahang bumaba. Binago ang pansamantalang kapayapaan ng mundo. Opisyal nang bumaba ang Anunnaki Mothership. Ang dambuhalang armas na nagdadala ng plano ng paglilinis. Malapit nang magsimula ng mapanirang atake sa mundo. Maliit na tao. Ako ang pinuno ng Anunnaki. Ngayon ay magsisimula tayo ng malawakang tidal ng Jin. Para linisin ang mga uri ng mundo. Burahin ang mga nabigong eksperimento ninyo. Simulan ang bagong yugto ng Jin experiment. Ano iyon? Spaceship ng mga alien. Takbo, tapos na tayo. Naramdaman ko na. Isang lakas na kayang magbago. Kapag mas malakas ang lakas, mas malaki ang responsibilidad. Haha, sapat na ang lakas na ito para makapagpawala ng inumin ng buong saya. Ang lakas ay para sa pagprotekta, hindi para ipagyabang. Matapos ang lahat, nakabalik na tayo. Mukhang tamang-tama ang pagbabalik natin. Tama ang pangangalaga sa mundo. Obligasyon natin ito, walang pagtutol. Hindi ko akalain na kayong mga maliit na eksperimento ay makakalampas sa mga tanikala ng espasyo. Ngunit hindi nito mababago ang inyong kapalaran na malinis. Hindi kayang labanan. Ito ang dahilan kung bakit mahina ang teknolohiyang dayuhan. Natapos na ang pagsubok. Dapat nang ipakita ng Anunnaki ang kanilang tunay na kakayahan. Sobrang dali lang. Ang mga mech na ito ay basura. Kung may kakayahan kayo, magpadala kayo ng mas malakas. Huwag magmalaki, ito ay isang pagsubok lamang. Ang tunay na kaaway ay nasa likod. Maghanda kayo. Sumpa, kung ganon. Subukan ninyo ang lakas ng mga fused by warriors. Leon. Tiger. Lahat, mag-ingat. May 2 level na pinagsamang nilalang. Ibigay niyo sa akin. Ako ang haharap sa kanila. Teleport. Itong mga E-level na basura, ako na ang bahala. Basura ay basura. Pinapasok kayo hanggang sa mawalan kayo ng hininga. Nais niyong sumugod sa akin. Hindi ganon kadali ha. Sa pamamagitan ng aking madilim na apoy, ang iyong kaluluwa ay tuluyang wasak. Bungang hayop. Hindi pa nga makalapit. Karapat dapat bang maging S-class? Maya Serpent God Panginoon. Tulungan mo ako.
Kahit gaano pa katatag ang iyong depensa, may kahinaan pa rin ito. Sariwa. Sumpa, mga insekto, ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng pinakamalakas na sandata. Damdamin ang lakas ng FS na mecha, ngayon, tiyak na mamamatay kayo. Ito ang 3S na command mecha. May 3 energy core. 3 uri ng superpower. Ngunit ang ating lakas ay masyadong nakakala. Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang 3 kristal na lakas para magkaroon ng pag-asa. Kapitan, pinagsama ko ang enerhiya ng 3 kristal. Sa iyo sa ngayon. Ngunit tatagal lamang ito ng 1 minuto. Masyadong mahaba ang oras. Ang napakalaking enerhiya na ito ay pwedeng sumabog sa iyong katawan. Sapat na ang 1 minuto. Ang pakiramdam na ito ay sobrang ganda. Putanginang halimaw. Kayo pala ay may ganitong nakakatakot na kapangyarihan. Talo na kayo. Kami ay security team lang mula sa experimental planet ng Milky Way. Limitado ang aming kapangyarihan. Sino nang mag-aakalang papatayin inyo ako? Tiiyak na haharap sa mapaminsalang paghihiganti mula sa planetang Nibiru. Napakagaling. Nagawa nating talunin ang 3 na antas ng mech. Kasuklam-suklam, natalo tayo ng mababang eksperimento. Kapitan, huwag masyadong magalak. Mag-ingat kayong lahat. Napakaiba ng enerhiya ng mothership. Pinuno ng Anunnaki. Siguradong may nakatagong plano pa. Hindi tayo dapat maging kampante. Dumating pa sila sa tamang oras. Hindi pa ako nabibitin. Inilunsad ng pinuno ng Anunnaki ang backup na plano. Nag-iwan ng isang Stargate sa Earth. Ang Stargate na ito ay daan para sa kanyang muling pagbabalik. At ito rin ay potensyal na banta para sa Earth. Huwag kayong magyabang. Naiwan ko ang Stargate. Sa hindi nagtagal, babalik ang malaking hukbo ng Anunnaki. Upang ganap na linisin ang mundo, at tuluyang lipulin kayong lahat. Pinuno ng Anunnaki, akala mo ba na matatakot kami sa isang Stargate na naiwan? Hindi kami matatakot sa iyong banta. Tiyak na poprotektahan namin ang mundo. Maliit na tao, akala mo ba na sa pagkatalo sa akin, mababago mo ang kapalaran? Kayo ay mga eksperimento na aming maingat na pinalaki, ika-13 henerasyon. Kahit ang karapatan na mabuhay ay ibinigay namin sa inyo, mga eksperimento. Ano ang layunin ng Anunnaki sa paglikha ng tao? Bakit ninyo sinimulan ang Gene Tide? Bakit kailangang sirain ang sibilisasyon ng mundo? Paulit-ulit na na-restart ang tinatawag na eksperimento sa Gene. Yesi, ang layunin ay para sa kaligtasan ng mga Anunnaki. Ang atmosfera ng kanilang planeta, ang Nibiru, ay unti-unting bumabagsak. Ito ay para sa pagmimina ng ginto, upang ayusin ang atmosfera ng kanilang planeta. Para sa inyong kaligtasan, kailangan isakripisyo ang sangkatauhan. Sisira ba ninyo ang ating sibilisasyon? Ang naunang 12 henerasyon ng sibilisasyon ay pawang winasak ng walang awa tulad ninyo. Hindi kami mga kasangkapan ninyo. May karapatan kaming mabuhay. Karapatan, wala kayong anumang karapatan bilang tao. Ang inyong ebolusyon ay isang aksidente lamang. Gene Tide. Na-unlock ang bahagi ng Anunnaki Gene sa loob ninyo. Kaya nagkaroon kayo ng mga kakaibang kapangyarihan.
Ito ay nagbanta na sa aming pamumuno. Hindi namin kailanman inisip na labanan ang sinuman. Gusto lang naming mabuhay. Kayo ang lumikha sa amin. Ngunit kayo rin ang gustong sirain kami. Ito ba ang tinatawag na mga lumikha? Makasarili, ang mundo ay eksperimentong lugar ng Anunnaki. Kung gusto naming lumikha, lilikha kami. Kung gusto naming wasakin, wawasakin namin. Hintayin nyo, babalik ako ng mas malakas. Pipilitin namin kayong magbayad ng kapalit. Tingnan na lang natin. Patutunayan namin na ang tao ay hindi laruan ng eksperimento. May kakayahan tayong ipagtanggol ang ating tahanan. May karapatan tayong magkaroon ng kinabukasan na atin. Ang saya, sa wakas ay umatras na sila. Naitanggol natin ang mundo. Siyempre, nandyan ang Down Squad. Kahit anong kalaban ay kaya nating talunin. Huwag kang masyadong magalak. Nandyan pa rin ang Stargate. Maaaring bumalik ang Anunnaki anumang oras. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Tama ka. Ang naiwan sa gate ng mga bituin ay nangangahulugang hindi pa tuluyang nawala ang banta. Kailangan nating maging laging handa. Maghanda sa posibleng pagbawi ng mga Anunnaki. Ipagpatuloy ang pagbabantay sa mundo. Panalo tayo sa laban na ito. Ngunit hindi pa tuluyang nawawala ang krisis. Huwag kang mag-alala, kahit ano paman ang mga hamon sa hinaharap. Lahat kami sa Dawn Squad ay sabay-sabay na haharapin. Hindi kami magpapatalo.